Lokal. Kung naibigay nila yun sa atin, 2018, 2019 pa lang nakagawa na tayo ng murang electric jeepney dito sa Pilipinas. Okay, thank you Mr. Francisco. Pakisagot lang DOTR, paulit-ulit ko narinig na wala kayong binibigyan ng suporta sa ating mga local manufacturer at palagi kayo kumukonsulta at inyo pong binibigyan pabor ay yung mga foreign manufacturers. Sinarapin nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami lumalapit sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, Sino po lumalapit? yung foreigner, sila po yung nag-apply kasi na Kaya nga, di wag nyo entertainin. Wag nyo entertain na simple as that. Unahin nyo muna yung local. Di ba? At saka, base po sa sinabi ni Mr. Francisco, at saka sa... Kaya siguro ni-entertain yung foreign, kasi yung foreign, may dulya na pang under the table siguro. With due respect po, Isasubmit po namin para makakuha tayo ng bagong Certificate of Compliance, 1,997,000 pero 250 kilometers na po yung range niyan on one full charge. Ang jeep naman po kasi hindi kailangan na sobrang layo dahil pabalik-balik lang po yan sa fixed na ruta. So lahat po ng pagde-deploya natin ng electric jeepney ng Francisco ay magde-deploy din po tayo ng charging stations sa regular 220 outlet, 220 volts na outlet. So, yun po yung yung isa natin, yung sa presyo, mababa po natin. Then totoo rin po yung sinabi ni Governor Dong Padilla na ang warranty po na ibibigay ng Francisco Motors sa Francisco Jeepney ay 15 years. 15 years ang warranty. Dahil po dito, meron tayong mga kausap ng mga bangko, meron na pong 3 private banks na mga malalaki po dito na local banks na nag-commit po sa atin ng hanggang 11 years na amortization. Meron po kasing mga ruta na mahahaba ang ruta at maraming tao, kayang-kaya nilang magbayad ng 3 years, 4 years, 5 years. Pero meron po mga may iksing ruta na konti ang mga pasahero na na-compute na po namin hanggang 11 years kaya po nilang bayaran. Ang importante po ay yung kayang kitain ng kanilang operation, yun po ang mahalaga, na meron pa sila may uuwi sa kanilang mga pamilya. Then kanina po nag-usap din kami ni Mr. Averion ng Land Bank. So, ngayon nalaman niya na 15 years yung warranty namin. Baka naman yung 7 years pwede pa nating ma-extend through sa government banking institution. Ngayon nagpapasalamat din po kami sa inyo, sa ating mga mambabatas dahil do sa EVIDA, yung Electric Vehicle Industry Development Act. Dahil 1980s pa lang po, hindi po totoo na bagong teknolohiya yung electric dito sa Pilipinas. 1980s pa lang po, meron ng electric jeepney yung Francisco Motors. Meron din po tayong electric Anfra. Pero ang problema nun, lead acid deep cycle pa yung baterya nun, lumang teknolohiya. Ngayon meron ng mga lithium. Ngayon, congratulations kay IVAP na presidente na kinonsulta kayo ng DOTR o ng DTI dahil kami po ay hindi. Pero kabayan, magkababayan tayo po ay magtutulungan. Kami po ay nasa electric vehicle industry na rin at nagpapasalamat kami dahil magkakaroon tayo ng mga incentives para lumikha ng sarili nating drivetrains dito sa Pilipinas. So ang ginawa po namin, humingi tayo ng suporta mula sa BOI, sa gobyerno natin. Dahil nagbigay po sila ng tag 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Hindi sila naka-comply. Yung pangatlong component po na isang 9 billion pa, hinihingi po natin sa BOI CARS program. Noon pa po, 2018, 2019, hinihingi po natin. Ayaw po nila ibigay sa atin. So ang tinatanong ko po, Mr. Chairman, bakit ayaw nila ibigay sa local manufacturer kung ibibigay naman nila sa foreign manufacturer? Para dito sa programa ng gobyerno na gumawa tayo ng sarili nating jeepney, yung tunay na jeepney, dito, local. Kung naibigay nila yun sa atin, 2018, 2019 pa lang nakagawa na tayo ng murang electric jeepney dito sa Pilipinas. Okay, thank you Mr. Francisco. Pakisagot lang DOTR, paulit-ulit ko narinig na wala kayong binibigyan ng suporta sa ating mga local manufacturer at palagi kayo kumukonsulta at inyo pong binibigyan pabor ay yung mga foreign manufacturers. Yeah, mabilisan lang pong sagot kasi nagtatanong ako yung tungkol sa mga sumama sa PNS. Kasama pala natin yung mga local manufacturers po when it happened. So, ang punto ko lang po, there were local manufacturers, builders po na sumama during the PNS 2017. Next po, dito po sa DOTR kasi wala po kaming programa yung sinasabi nyo po na tutulong sa local manufacturers. Siguro po pwede nating imbitahan taga DTI po kasi meron po silang programa doon, yung DTI, that will help the local manufacturers. Baka po doon tayo pwedeng lumapit para yung programa nila ay maibigay natin dito sa local manufacturers. Kaya siguro next time DOTR, imbis na kumonsulta kayo sa mga foreign manufacturers, unahin nyo muna siguro konsultahin itong mga local manufacturers natin kasi they have more experience than the foreign manufacturers pagdating sa pagpapatakbo ng mga jeepney sa mga kalsada natin. So stop consulting with these people, especially from China. Local manufacturers natin, capable sila, 66 years, 77 years na sila.
dekada na, sana binibigyan natin silang respeto. So I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama? Ganun po dapat. Yeah, I assure po base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami lumalapit sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, Sino po lumalapit? yung foreigner, sila po yung nag-apply kasi na Kaya nga, di wag niyo certificate. entertainin. Wag niyo entertainin. Simple as that. Unahin niyo muna yung local. Apa. Di ba? At saka base po sa sinabi ni Mr. Francisco at saka sa Hindi, kaya siguro ni-entertain yung foreign, kasi yung foreign, may dolyar na pang under the table siguro. with due respect po, I assure you sa aking pamumuno Well, po. not you, Yeah, pero apa. very clear naman talaga. Yes. Very clear naman talaga. So sabihin ko sa iyo, ito medyo nalista ng konti. Nasa na ba si Secretary Abayan? Wala na, ano? Ay, Abayan sa kasi ano pa, si Tugade. Isa pa yan si Tugade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa compatible, compliance sa ating MRT system, pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kung di ba naman, Kengkoy? Di ba? And now, meron tayong 3.7 billion na train dyan ngayon nakatenga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kasi puro foreigner ang gusto nyo eh. Ayan, China, Dalian, China. Ngayon dito sa jeepney modernization, China na naman. Bakit gusto sa China? Ano meron? Ang balito kasi yung China, mabilis daw magsuhol. Malaki at manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na-entertain yung local. Anyway, meron pang gusto magsalita Sir na Chair. Okay, sino unang tumaas? Sige, sige, senior citizen. Senior. Si Mr. Thank you so Roberto much, Martin. Mr. Go Chair. ahead. Tungkol po dun sa nabanggit ni Mr. Francisco Cangina at saka ni Mr. Sarao at saka ni Governor Dong Padilla. Yung pong electric vehicle na nabanggit ng ating kaibigan si Mr. Francisco na maghahalaga lamang ng mga 1.2, 1.1 million, 1.9 million. Sorry, I thought 1.1 million. Well, ang nagiging problema natin dyan kasi yung lithium acid niyan, napakamahal niyan. Hindi ko na inuupo yun. Maganda ang electric vehicle. Pero pagdating po sa battery niyan, Mr. Chair, napakamahal po ng battery ng lithium acid. Ako po kanina, pinaiking ko yung sinasabi ni Mr. Francisco at ni Governor Padilla, ni Mr. Sarao. Siguro, mas maganda tulungan na lang ng ating pamahalaan na bumili ng mga Euro 6 engine para makina lang po ang import dalhin dito and ang body locally manufactured. Para ho bumaba ang presyo natin. Sapagkat ang nagpapataas po ng presyo, pag bumili ka din sa mga local natin, Isuzu, Hino, yung mga local supplier natin, kasama po ang chassis lahat yan. Kanya body, tumataas po ang halaga. Ngayon, kung ang makina lamang po ang ating i-import, kayang-kaya naman hong gawin ng ating mga local manufacturers. May sinasabi ni Governor Padilla, mag-a-add pa ng employment sa ating mga Pilipino yan. Ituloy po, yun po ang aking minumungkay sa inyo kagalang-galang Mr. Chair at sa ating mga senador nandito. Kung matulungan po ninyo na makina lang po ang import namin ng mga supplier na gagamitin namin, mas malaki po ang maimumura natin kaysa doon sa mga halagang 2.4 million ngayon. Nangyari po ito, Mr. Chair. 1977, ako yung jeepney driver. Ang Francisco po ang kaunahang nalabas ng C190, Isuzu C190 na brand new from Japan. Wala pong usok yan. Salot zero emission yan. Kanya po, sumunod kami dyan, nakita ko yung performance yan, maganda. So, yun lamang po yung aking imumungkahi, Mr. Chair, na tulungan po ng ating pamahalaan. Mag-import ng mga Euro 6 engine, gamitin dito para mas makababa po ang presyo ng mga modern vehicle natin. Ilan mo po. Maraming salamat po, Mr. Roberto Martin. Freddy Hernandez, President ng ANTFI. Ano sabihin po ng ANTFI? Arangkada NCR Transport Federation Incorporated po. Sige po, Mr. Mr. Hernandez, sir. Magandang umaga po sa inyo, Your Honors, Mr. Chair, sa mga kasama kong transport leaders, GFI, lahat po, DOTR family, magandang at tanghali na po lahat. Yung issue po kanina na umpisahan nyo, Mr. Chair, yung pong amount, tsaka po yung design. Tapos nadagdag na po yung information dissemination. Actually, nagtaka nga rin po ako, kasama ko po si Idol Robin doon 2019 nung sinakyan niyo po yung PUB namin. Hindi lang po lumabas, bakit nagtataka po ako, hindi po nailabas sa media or sa commercial yung sinakyan niyo po yung unit namin. Proud sana kami noon dahil yung Taguig Transport Service Cooperative po ang tinawagan ng DOTR para po sakyan ni Idol para po i-disseminate sana yung pagpapalaganap ng PUB natin noon. Yun po yung isang
pinagtaka po namin sa Taguig. At galing pa kami Taguig, napunta pa kami Subic para lang po masakyan ni Idol yung PUB. Para nga po sana i-promote yung ating mga PUB. Yun po. Regarding naman po sa design, way back din po, 2018, naglagay po ang showroom ang DOTR sa World Trade Center. Nandun po lahat yung klase ng PUB na pinresent. Meron po talagang iconic design. Andun, alam ko po, natatandaan ko noon, Santa Rosa Motors po ang nagpresent ng design ng iconic. Sorry to say, hindi po namin nakakuha na pili yung iconic design kasi iniisip po namin sooner or later mapipace out na rin po yung may mga nguso. Why po? Naisip po namin, kung natatandaan nyo po, mga sir, meron po tayo ng bus na may nguso. Pero ngayon po, walahan po. Tinanong ko po yung mga ibang Ano po, may nguso? Meron po tayong bus na mayroong nguso. Bakit po? Tinanong ko po yung ibang bus operator, ang issue po doon, yung space. Sayang po kasi yung nguso. Kung ibabayad mo dito sa Metro Manila, yung nguso po ng ating mga unit, sayang din po yung space. Okay. Yun po yung isang tinanong din po na. Kinonsider din po namin yung space. Mahal po kasi dito sa Metro Manila yung pagbabayad po ng per square meter po ng mga lote natin para lalagyan po ng mga unit. Yun po yun. Pagdating naman po sa amount, pinag-uusapan po kanina ang reklamo po dito sa atin ng mga na-interview po. Yun po yung amount ng unit. I have here a little report for the computation po ng ating mga modern jeep. Pwede po paano yung sa slide, yung computation po ng modern. Yan okay. Ano po itong mga figures dito? Yes po. Doon po sa yung pong isang slide, yung presyo. Yan po. Nabanggit po kanina yung amount po ng unit natin. Dito po, ipaliliwanag ko po paano po mababayaran ng operator po, katulad ng kooperatiba, tsaka ng corporation po, yung amount ng unit. Kaya ini-encourage po ng ating government na mag-consolidate po yung ating mga single operator kasi po para sa operation na to. Kinuha ko na po yung pinakamahal na presyo ng unit. Kung di pa ako nagkakamali, ito po yung presyo ng class 3 natin, ng modern. Yung po yung pamalit sa mga UB Express. Yan po yan, ang amount po niyan 2.8. Ngayon po sa 2.8, meron pong binibigay na equity subsidy ang government, halagang 280,000 po. Ngayon lang pong taon na yan na ibigay po na ipagkaloob from 80 naging 160 po, ngayon na po 280. Babawasin po yan dyan. Ang magiging total na lang po ng halos uutangin po namin 2.520 sa bangko po. Ngayon po, papatungan po yan ng 6% interest per annum. Yan po yung total sa isang taon na tubo po ng bangko. Dahil 7 taon po siya babayaran, aabutin po siya ng 1,058,000. Mas maganda nga po sana yung proposal kanina, mga sir, your honor, Mr. Chair, na habaan po up to 10 years. Mas maagaan po para sa amin. Ngayon po idadagdag uli yung principal na 2.520, binawasan na po kasi yun. Yan na po yung total, 3.578400. I-divide po yan sa 7 taon, that is 84 months. Yan po, ang lalabasan po niyan, 42,600 pesos per month. Ngayon po, ang operation po natin 26 days lang po, pero po sa mga PUB, wala pong coding. Pero inilalagay din po namin yung coding para po na ma-properly maintain po yung ating mga PUB para humaba po ang buhay. Kaya po ang total po noon, yan po yung dapat ibabayad natin sa presyong 2.8 per day. Ngayon po, saan natin kukunin yung pagbabayad po na yan? Please, pakibalik po doon sa first slide. Ito po, as president po ng Arangkada NCR, isa po sa member po ng Arangkada NCR, yung pong Pandakan Service Cooperative. Nagpunta po ako, nag-consult po ako. Hiningi ko po yung pinakamaigsing rota po nila, 3.7 kilometers. Wala pa po sa minimum. Ang minimum po kasi para makakuha ng minimum fare na 14 pesos is 4 kilometer po sana. Pero ito po 3.7 lang. Ang tinompute po namin yung bilang ng upuan, 22-seater times 14 pesos, 308 po ang makukuha niya po. Times 2, isang ikot po yon, 616. Sa per ship po, kaya niya pong umikot dahil sa igsin po ng rota, kaya niya pong umikot ng 9 rounds. Siyam na ikot. Ang total po noon is 5,544 sa morning at sa afternoon po, sa evening hanggang gabi, ganun din, 5,544. That is 11,088
per day. Ngayon po, dito na po tayo magbabawas. Yung kanina po na amount na sinabi ko sa inyo, 819. Kung magdadalawang ship, ayan na po yon. Yung daily amortization po natin, 1,638.46. Dito pa lang po sa computation na yon, na 11,000 na kinita per day, babawasin po natin yung panghulog sa bangko. Pangalawa po, babawasan po natin, nabawasan po 9,449.54. Makasigit lang. Okay, maganda yung mga binigay mong figures, ano? Tulad nung yung kaya ma-accommodate ng mga pasahero ng isang jeep. Eh kung mapupuno, paano kung hindi mapuno? Yes po. Sandali lang po. And then sabi mo, nakaka-siyam na ikot. Diyan pa kinonsider mo yung traffic. Yes po, sir. Pag traffic, baka hindi abutin na 9 na ikot. Baka 6-7 na lang. Maiksi lang po yung rota. Inano na po nila to pag tinanong ko po siya pag traffic period na po, kasama na po yung Kasama traffic na. po. Pero kung hindi pa po traffic, more than 9 round trip po ang kaya niyang gawin. Kaya inano lang po namin, very conservative number para po hindi maging exaggerated yung figure po na Okay, ipapresent paano natin. po i-divide yung oras ng pagmamaneho ng yung isang jeep, di ba? Dalawa. Ipapasok sa dalawang driver. Paano po yung pagdi-divide ng oras? Ilang oras ba ang biyahe from umpisa hanggang paggagarahe? Pagka wala po daw traffic, mga 30 to 45 minutes po. Hindi, yung oras ba? From 8 to 5 yung shift? From morning po, madaling araw, alas 4, may bibiyahe na po. Hanggang alas 2 ng hapon, alauna, alas 2. Palitan na po yun. And then alauna hanggang Hating gabi na po, hanggat may pasahero po. Okay. Sige. Yun po yung shifting. Kaya nga po, ang importante po talaga dito sa atin, magkaroon po ng consolidation. Yun po yung number 1. Why? Kasi po, pag individual operation po ang nangyayari, hindi po nasusunod yung fleet management, yung proper dispatching, hindi po yung nasusunod. Bakit po? Pag individual operator po, Your Honor, ang mindset po ng individual operator, bibiyahe ako pag gusto ko, uuwi ako pag gusto ko. Yun po yung nangyayari. Kaya hindi niya po na-maximize yung tamang kita ng ating PUB. Hindi niya po maiisip mabayaran. Kasi po yun lang po ang gusto niya mangyari. Kung nakuha ko na yung tamang pangangailangan ko sa isang araw, panggastos ko, pangbili ng bigas, uuwi na po ako. Wala na po akong pakialam kung may pasahero pa pong nasa labas. Kasi po individual operator eh. Ang iniisip ko lang po yung sikmura ko o yung bayarin ko sa bahay. Pantuition ako. Other than that, wala na. Okay, sige. Salamat po. Si ano naman, Mr. Ed Cumia, gusto masalita from Tindig, Calabarzon. Thank you po, Mr. Chair. Observation ko lang po this morning, sa lahat po na nandito, mga kasama ko sa transport sector, sa government, and even the senators na nandito po kanina, kahit po si Senator Grace po, si Senator JB, si Senator Robin at saka kayo po, ay narinig ko po na lahat tayo ay pabor sa modernization. Maliit na bagay lang po ang ating pinagtatalunan dito. Yung po bang pangangailangan o pagsali, kasi po sa modernization, nasa unang bahagdan pa lang po tayo, nasa unang step towards the goal na magkaroon po tayo ng maayos na sistema ng transportasyon. Hindi po namin, with all due respect sa iba pong transport group,